dito sa issue ng impeachment kay Sara ay isang moro-moro lang ng mga magpinsan. So, dumating na tayo sa panahon na i-reckon with natin or bigyan natin ng kahulugan ang nangyari kahapon tungkol sa pagpasa ng impeachment, no? Which is already nakalutong Macau na. When there were 3 other complaints for impeachments na nakapile na, they practically ignored it, and that they presented their own version, which is the congressional version na lutong Macau na, which were already signed by at least 215 members. So, ito po yung sinasabi natin na, is this the state of our nation today? Na ang ating Pangulo ay wala ng poder, wala ng impluensya, wala ng liderato sa pagka-presidente niya. Si Marcos Jr. Ito, ipakita natin yung unang sinasabi niya. Sinasabi niya noon na yung impeachment ay walang kahulugan. Ito, pakinggan natin. President Bongbong Marcos says he told Congress not to file an impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Marcos makes the pronouncement after being asked to confirm a text message he supposedly sent to House leaders, which surfaced on Thursday, November 28. Well, it was actually private communication, but na-leak na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? Marcos further points out that an impeachment complaint would only tie down both chambers of Congress. What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all the time, and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. Sinabi niya po ito sa sambayanang Pilipino. Na una, kausap niya ang mga congressman, text message na hindi niya kagustuhan na magkaroon pa ng impeachment kay Sara Duterte dahil ito po ay divisive. Pero may isang congressman siguro nag-leak out, napilitan siya magsabi sa publiko na ang impeachment ay isang divisive, it's a storm in the teacup, it will just bring about divisiveness in our country. It will not bring good to any Filipino, and it will disturb the work of the Senate and the House. It will delay their work, so to speak. So, sinabi po niya yan bilang isang Pangulo, bilang isang naninindigan na Pangulo. Pero ano pong nangyari as of yesterday? Bago itong nangyari kahapon, sinundan pa ito ng napakalaki na rally ng Iglesia ni Cristo, mga kababayan. Isang rally ng Iglesia ni Cristo in support of the good message that Marcos told the Filipino people na impeachment will only bring about divisiveness. Kasi hindi naman basta-basta din pag in-impeach mo si Sara, hindi naman basta-basta na mawawalan lang ng poder yan. Sara, he got 32 million votes. And it's not easy that people who support her will just give it up. An elected official just because of say-so by congressmen
who does not have any basis for her impeachment. So, paring Ado, ikaw, ano masabi mo? Well, sabi ko nga, in my own lexicon or dictionary, na itong si Bongbong Marcos ay hindi lamang lame duck, kundi fair game na. No? Wala nang naniniwala sa kanya. Wala nang sumusunod sa kanya sa loob ng gobyerno at maski na sa sarili niyang pamilya. Okay, so ibig sabihin ni paring Ado, kung yung nangyari kahapon na nag-ipasa na ng Kongreso ang impeachment at mayroong 215 senators at makikita mo po roon, mga kababayan, na ang namumuno mismo, ang number 1 signatory sa impeachment ni Sara, walang iba kundi yung panganay na anak niya na membro ng Kongreso. So, ano bang kahulugan po nito, mga kababayan? Kung hindi sumunod ang Kongreso sa kanyang panawagan na hindi maganda ang impeachment, ano pang kahulugan ng liderato mo, Marcos Jr.? Alam naman, wag sabihin na the Congress is an independent body. Congress can do their own thing. Of course not. Yung namumuno sa Kongreso, nagiging speaker lang naman yan dahil pinsan niya at pinayagan niya na maging speaker. Otherwise, there would have been another speaker. Kung iba ang gusto ni Marcos na makaupo dyan sa Kongreso. So, walang speaker na susuway sa isang panawagan ng Pangulo. Pero, ang nangyari ay it's a slap on the face of Marcos. No other than his son does not respect him anymore. Yung anak niya na si Marcos Sandro, yung pang namumuno, yung pang nangunguna sa pagsampal ng kanyang ama na hindi pinakinggan yung pakiusap ni Marcos na huwag kayong mag-impeach si Sara man or sino man because ang impeachment ay mabigat yan. Magiging ikangay rason na magkahiwalay-hiwalay ang taong bayan. At anong mapapala ng bansa? In fact, paring Ado, I received several calls from top businessmen. One, kasi alam mo naman, hindi naman tayo pipitsugin na we have not reached a point in our life that we have befriended a lot of rich and powerful people. May isang tumawag sa akin, biglaan, sabi niya, sa dati kang ni President Duterte, anong kahulugan nito na hindi sinusunod si Presidente Marcos ng kanyang mga kasama sa Congress? Pero sabi ko, it's either moro-moro or he's a lame duck. Sabi nitong kausap ko na napaka mataas na mataas ang hierarchy niya sa mga business, one of the top 5 businessmen in the country. Sabi niya, hindi siya maniwala na muro-muro yung sinabi ni Marcos. Sabi niya, makatotohanan yung sinabi ni Marcos, pero hindi siya sinunod. So, anong implication yan to the businessmen? Maybe the businessmen believe that Marcos meant well, but he is being disobeyed, being ignored. Yun ang kanilang by the very people na ang namumuno dyan ay nagdidepende lang naman sa kanya. So, anong implication nito? Kung sa ibang mga bagay, tulala na si Marcos, hindi pa susundin nitong mga kanyang mga minions
na mga sip-sip naman yan sa kanya. Hindi siya susundin. Kausapan niya sa telepono. Nagti-text message siya at pinakiusapan niya. At yung pinakamalaki, if not one of the biggest sects in the country, yung sekta ng bansa, ang Iglesia ni Cristo, na nagrally in support of his statement all over the country, ay parang binawali-wala ito ng isang branch of government. So, anong significance ito, paring Ado? Well, To the businessman Marcos, is a forgone person. He's a lame duck. Plus the fact na there's a pending case in the Supreme Court which might bring about the unconstitutionality of the 2025 General Appropriations Act. And the illegality. Kaya nga, unconstitutionality nga, ang ibig sabihin. So that's illegal, invalid. That will bring about a return to the previous budget, which we call reenactment. And in a reenactment budget, wala na yung mga pork barrel na yan. So, lalo pa siyang mabutata dahil in a reenactment budget, there will be no pork barrel, there will be no other expenditures except the basic budget for basic services such as payroll, yung mga regular recurring mga expenditures. Yun lang po ang magiging dyan. Ano ba yun? MOOE lang? Papasado? Walang mga wala nga ang MOOE yun personal services lang. Wow. At saka yung mga maintenance. Wow. Walang project funds yun. Wow. Kasi tapos na yan the other year. Wow. In 2024 are already expended. Tapos na, no? Tapos na, no? So, sweldo lang yan. At yung mga basic services, health services, yung recurring, o kaya yung mga continuing, like mga existing projects na may mga budget na yan, continuing. Yun ang tutuloy lang doon. Itutuloy lang at na yun. So, yun po ang mangyayari dito, mga kababayan. So, anong pinagsasabi ito? Pakinggan natin itong sidekick niya. Sa naging development sa Congress about the impeachment against isa impeachment. The statement of the President is unambiguous na wala kaming kinalaman dyan, and we are not going to encourage that. The President has been very clear about his position on this. So any suggestion na political yan or instigated by our side, no, that is never true. Last week, yes, nag-isa ng statement si Pangulo na kung pare sana, wag na lang umusad sana. Pero how does it feel para kay Presidente at ng Palas ngayong nagkaroon na ng complaint? Right now, mahirap kaming mag-comment dyan. But alam mo, what the House of Representatives is saying is we let the process flow. Kami naman, what do we need to say? The President already made a clear and unambiguous statement that he would not support an effort to impeach. Kasi distracting. Marami tayong pangangailangan na gawin. Importante sa bayan. Thank you, sir. Inuulit ni Bersamin. He made an ambiguous, ibig sabihin very clear statement na ayaw niya ng impeachment. Pero sabi ni Bersamin, sinasabi daw ng Kongreso that is their part. Anong sinasabi ni Marcos? Papayag ba siya?
Matagal na ito eh. Alam na, don't tell me that nagpabobo-bobo siya. O kung bobo ba talaga siya na hindi niya alam yung umuwi yung anak niya gabi-gabi sa bahay niya at nag-uusap sila. Siguro. Unless pag uwi nila, natutulog na sila kagad dahil bangag sila pareho. Well, that's a different story. Pero kung nag-uusap sila, I'm sure that the son would have advised him na tatay, itutuloy namin. O hindi mo ba masabi sa anak mo, putang ina ka, hindi niyo na ako sinusunod. Nagsabi na ako na ayaw ko ng impeachment. Susuwayin mo pa ba ako? Pagka ganun, tanggalin ko yung amo mo dyan sa Congress. Kasi ako lang naman ang naglagay niyan. Ganon katapang dapat ang Pangulo. If naninindigan ka sa salita mo na ayaw mo ng impeachment at sinusuway ka by the very people, anak mo, sinusuway ka, dapat pwedeng latiguhin mo yan. Sisinturonin mo yan. Even if at that age. Because he disobeyed your public statement. He is slapping the face of the father. And yet, tinuloy nila. Ano bang recourse ni McCoy Jr.? Hindi yung sinasabing na, hayaan mo sila. No. If you are the living president, if you are the powerful president, if you are the bright president, you would have immediately call for a caucus and ask the members of Congress, sino bang, sinuway ako nito dapat you would have cracked the whip. I would have cracked the whip and replaced this guy right away. Kung tunay ka na presidente. Wala. Tingnan mo si Duterte. Nung panahon panahon na palitan na si Cayetano, naninindigan siya na ang usapan si Lord Alan. And Cayetano was removed. Ano ba yon? Kagustuhan ba ni Lord Alan yun na siyang papalit? Of course not. Duterte, through his people, have advised Cayetano na pare, give up ka na dyan kasi ayaw na ni Pangulo sa'yo dahil may usapan kayo ni Lord Alan. That's why Lord Alan Velasco came into the picture. Ganon katindi ang puder ng presidente. Kaya nga presidente. Pero kung pipitsugin, pati anak, susuwayan ka, anong klaseng presidente ka? May mukha ka pang iharap sa taong bayan? Pati anak mo, binastos ka? Pumirma ng impeachment maski ayaw mo? Hindi, baka ganito naman nangyari. Baka umuwi siya, tinanong ni Sandro ang tatay niya, tatay, tutuloy ba natin ito impeachment ni Sara? Baka sagot niya depende. Depende sa Speaker of the House. Baka gano'n. So anong ibig sabihin na? We are just being consistent. That is lame duck. Lame duck talaga. Depende kung anong weather tomorrow. Ang exception lang niya na gusto mo sanang iparating, which is that yung pero napakasama mong tao pagka ganyan kang klaseng tao na wala. Ipapakita mo sa publiko nagdadaldal ka na ayaw mong impeachment pero may usapan na pala kayo na pala pailalim na sige sasabihin ko sa publiko to save face pero sige tuloy niyo yan kasi baka mamaya in 2028 baka mawalan tayo sa pwesto. Hindi ko mapapatuloy ang mga pamilya ko. Tingnan mo itong sinasabi ni Marcos. Kasi para sa kanila, ang politika ay it's a money-making matter. Ito, as related by Sandro Marcos. It's a money machine. Sabi daw ni Pangulong Marcos Sr., na wag kang kumuha ng engineering, wag kang kumuha ng biology, wag kang kumuha ng ganito course. Magpolitiko ka. Walang pera dyan sa engineering, wala.
So, ibig sabihin, nasa politika ang pera. So, kaya nagiging corrupt itong mga tao na ito kasi natutunan nila ang tinuro ni Marcos. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.